Ako si Valeria Moore. Paulit-ulit na sinasabi yun ni Valeria sa puso niya. Paulit-ulit siya si Valeria Moore. Lumingon siya at pinantayan ng tingin ni Isabela. Nakangiti niyang sinabi, "Pasensya na, wala akong idea kung sino siya. Kahit hindi ko alam kung anong problema mo sa akin, anong gusto mong mangyari sa ginagawa mo sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ang gusto ko lang ay kakabuti ni Mr. McBride." Ang isang sampal ang dumapo sa mukha ni Valeria, dahilan para tumabingi ang mukha niya. Sandali siyang natigilan at saka galit na sumigaw. "Ang lakas ng loob mo na sampalin ako? Para magising ka. At anong sabi mo? Gusto mo lang ikabubuti niya? Ha, wag mo akong patawanin, Valeria. Oh wait, Rosita," sabi ni Isabela sabay himas ng kanyang kamay. Pagkatapos tiningnan niya si Valeria na puno ng galit, gulat at kasamaan ng mukha. "Ano? Valeria, Isabela, huwag kang hangal at huwag mo akong tingnan ng ganyan." Tinaas ni Valeria ang kamay dahil gusto niya sanang gantihan ng sampal si Isabela. Tumayo lang doon si Isabela at diretsong nakatingin sa kanya. Bago pa umabot sa mukha ni Isabela ang kamay niya, hinila ni Maddie ang braso niya at pinalhod siya sa sahig. Sumigaw siya. "Ang kapal ng mukha mo, Isabela! Anong problema? Hindi ka na magpapanggap?" Lumapit si Isabela at pinagmasdan si Valeria. May maliit na ngiti sa kanyang mukha. "Isang beses lang kitang sinampal pero hindi ka na makatiis." Umiwas ng tingin si Valeria. Kahit na sobra-sobrang galit niya ngayon, nilunok niya yon at nangangalit na sinabi, "Mas mabuting pakawalan mo na ako ngayon. Kung hindi, sasabihin ko to kay Mr. McBride. At ipapakita ko sa kanya totoo mong kulay." "Oo ba? Bibigyan kita ng pagkakataon na sabihin sa kanya." Tumayo ng diretso si Isabel at lumapit sa kama ni Almaro. Umupo siya at sinabing, "Gising, hanggang kailan ka magpapanggap na tulog? O gusto mong halikan kita para magising ka? Huwag mo sabihing mag-aalala sleeping beauty tayo. Ang kaibahan, ikaw ang prinsesa at akong prinsipe." Bahagyang natawa si Isabela sa isiping yun. Bahagyang kumurba ang mga labi ni Almaro bago siya dumilat para tingnan si Isabela. "Mukhang nagkakatuwaan kayo." "Mr. McBride?" Natigilan si Valeria. Dahan-dahang tumayo si Almaro mula sa kama. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan na nakakatakot na lamig. "Hindi mo na ako tatawaging Almaro?" Kasing puti ng papel ang mukha ni Valeria at natagalan bago niya maintindihan ang lahat. Tiningnan niya si Almaro at hindi makapaniwala. Bakit? Kung nagpapanggap lang siyang natutulog, ibig sabihin ba ay narinig nito lahat ng sinabi niya kanina? Marahang pinagpag ni Almaro ang hospital gown niya at walang emosyong sumagot. "Alam ko nang hindi ikaw ang totoong Valeria, simula noong lumapit ka sa akin bilang apprentice ni Solomon." Napakagat ng labi si Valeria, nanginginig ang buo niyang katawan na para bang nawala ang lahat ng lakas niya. "Kung ganon, sinusubukan mo lang ako simula pa noong una?" Tanong niya. "Tama ka," sabi ni Almaro. Malamig ang mukha niya. "Akala mo ba ay interesado ako sa'yo dahil lang nagbago ka ng mukha?" Pakiramdam ni Valeria gumuho ang buong mundo niya. Alam niya na pala simula noong una at sinusubukan niya lang ako. Ngayon niya lang napagtanto kung bakit gusto niyang pagsuotin ng high heels ni Almaro at kuhanan siya ng pagkain. Yun pala ay sinusubukan lang siya nito at kinukumpirmang kanyang pagkatao. Mayroong sandali na inakala niyang nagustuhan na talaga siya ni Almaro. Naniwala siyang meron siyang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, divorce na ito kay Isabela. Pero lahat na sinabi nito sa loob ng kotse ay kasinungalingan. Gusto lang siya nitong paniwalaan na may pagkakataon siya ulit sa kanya. Tama, kaya nitong isakripisyo ang sariling buhay at sumalo ng bala para kay Isabela noon. Bakit magkakaroon ng pagkakataon na magbago ang nararamdaman niya paglipas ng 3 taon? Ang tanga ko talaga. Umangat ang ulo ni Valeria at malakas na tumawa. Nagsisinungaling kayong lahat sa akin? Bakit mo nagawang samantalahin ang nararamdaman ko, Almaro? Sinubukan niyang tumayo pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Maddie. Habang naniningkit ang mga mata, sinabi ni Almaro, "Masyadong cheap ang nararamdaman mo. Sa ginawa mo 3 years ago, naisip mo na dapat ang mangyayari sa'yo. Anong mangyayari sa akin?" Mas lalong lumaki ang galit sa mga mata ni Valeria habang sinasabi,
Hindi ba dapat mamatay si Isabela? Bakit ako matatorture ni Judah kung hindi ako pinunterian ni Isabela noon? Nasirang mukha ko dahil doon. Nasirang ekspresyon ni Isabela. Sabi niya, naalala kong binigyan kita ng pagkakataon na umaming, tama? Hindi nakaimik si Rosita. Tumayo si Isabela at huminto sa harapan ni Rosita. Tiningnan niya ito't saka nagpatuloy. Rosita, alam kong ayaw mong makipagtulungan kay Judah noon. Binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo yun pinahalagahan. Bakit ako magpaplano na masama laban sa'yo? Dahil kasali ka sa plano ni Judah, ikaw ang humila ng gatilyo. Ikaw ang dumukot sa akin at ang dahilan kung bakit nahulog si Almaro sa patibong ni Judah. At ngayon, sinasabi mong mahal mo siya? Pinisil niya ang baba ni Rosita at sinabing, kung mahal mo talaga si Almaro, hindi mo siya ilalagay sa kapahamakan o panoorin na mamamatay ang nanay niya noon. Naliit ang mga mata ni Rosita at pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang kalamnan. Nagpatuloy si Isabela. Alam mo ba nang hindi mo pagligtas at pagtatago mo ng impormasyon tungkol sa nanay ni Almaro ang dahilan kung bakit siya nawala ng ina? Kaya bakit iniisip mong dapat kang tanggapin ng mga McBride at ni Almaro? Si Rosita nalantad na ang totoong pagkatao ay hindi na makapagpanggap pang si Valeria. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Rosita habang nakapikit ang mga mata sa lungkot. Ang kaduwagan niya noon ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Nawalan sila ng oras para iligtas ang nanay ni Almaro. Dahil natakot siya, hindi niya alam kung sinong dumukot sa nanay ni Almaro ng oras na yon. Pero alam niyang alitan sa pagitan ng mga McBride at pamilya De Lorja. Kaya naman ang mga De Lorja ang ginawa niyang panakipbuta sa insidente. Nilapitan siya ni Judah paglipas ng ilang taon at nagsimula ang bangungot niya. Doon lang niya nalaman ang mga dumukot sa nanay ni Almaro ay ang mga David. Pinagsisihan niya yon, hindi dapat siya nakipagkasundo sa demonyo. Kahit na malaman ng mga McBride ang lahat balang araw at wala na siyang ibang mapupuntahan, pwede pa rin siyang matulungan ni Judah. Inakala niya pang obsessed si Judah sa katawan niya, pero nagkamali siya. Isa itong halimaw, mas malupit sa sino mang nakilala niya. Hindi ito kailanman nagmamahal ng isang babae. Biktima at gamit lang ang turing nito sa mga babae. Wala siyang ibang naramdaman sa torture ni Judah sa kanya kung hindi sakit. Sapat na ang torture sa kanya ni Judah 3 years ago. Kaya tumakas siya at naging si Valeria. Almaro, hindi ko talaga sinasadya. Ayaw ko saktan ka. Sobra kong pinagsisisihan ang nangyari sa nanay mo na. Natakot lang ako na sobra. Mabilis na paliwanag ni Rosita. Nag-alala ko na sisisihin mo ko. Nilolot ng tatay mo. Kaya pinasa mong lahat ng sisi sa pamilya De Lorja? Nahinahong sagot ni Isabela. Pinutol niyang sinasabi ni Rosita. Dahil sa pagiging makasarili mo, kaya nagamit ng mga taong yun ang mga De Lorja ng maraming taon. Sa tingin mo ba talagang inosente ka? Manahimik ka! Sigaw ni Rosita. Balot ng galit ang boses niya. Ginamit ng mga taong yun ang pamilya De Lorja. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay may alitan ng pamilya De Lorja at mga McBride. Kaya anong problema kung ipasa kong sisi sa pamilya De Lorja? Pagkatapos magsalita ni Rosita, malakas siyang tumawa. Isabela, alam kong galit ka sa akin. Pero ako rin, namatay ang mga taong yun dahil sa'yo. Si Loriana, mga magulang niya, pati ang tatay mo. Isipin mo Isabela, kung namatay ka, wala sa kanilang dapat mamamatay. Mas lalong dumilim ang mukha ni Isabela at sa sobrang higpit ng pagkakakuyom ng kamao niya ay namumuti na to. Nakatayo si Sam sa labas ng pinto. Kung ganon, itong dahilan kaya mo pinatay ang kapatid ko? Natulala sandali si Rosita at saka siya sumigaw na para bang nawawala sa sarili. Hindi ko to kasalanan. Walang nag-utos sa kanya na protektahan ng bruhang ito. Kung hindi niya sinusundan ng bruhang ito, hindi siya mamamatay. Isang katawan ang mabilis na lumagpas kay Isabela bago pa siya makakilos. Sa isang kisap mata ay lumipad si Rosita sa kwarto. Malutong ang tunog nang tumama siya sa kanto ng mesa. Napaungol siya bago bumagsak sa sahig. Ang lahat ng bote sa ibabaw ng mesa. Napasinghap ang lahat nang makitang nangyari kay Rosita. Nakahiga sa sahig si Rosita sa prostrate position. Nanginginig sa sakit. Inangat niya ang ulo at sa likod ng magulo niyang buhok ay isang mukhang puno ng gulat at luha.
Almaro, paano mo ito nagawa sa akin? Hindi makapaniwala si Rosita na kaya itong gawin ni Almaro sa kanya. Hindi pa ito kailanman ginawa ni Almaro noon. Pero sa sandaling ito, wala siyang ibang nakita kung hindi galit, lamig at kawalang awa sa mukha nito. Magaang parusa lang ito sa mga sinabi mo. Malamig ang titig ni Almaro sa kanya. Papatayin kita ngayon kung pwede lang. Papatayin ako? Kumirot ang puso ni Rosita at nagsimula ito manginig. Pagkatapos parang nawawala siya sa sariling umiyak. Ano problema kung tatawagin ko siyang bruha? Nasasaktan ka ba? Almaro, kung hindi dahil sa lolo ko noon, hindi makakarating ang mga McBride sa kinatatayuan niyo ngayon. Hirap na tumayo si Rosita mula sa sahig. Pulang-pulang mga mata niya. Merong nababalo na ngisi sa mukha niya. Gusto mo akong patayin? Gawin mo na ngayon. Patayin mo ako. Ngayon na. Gusto kong malaman ng lahat na walang mga utang na loob ang mga McBride. Malamig na tumawa si Almaro. Baka gumana yan sa lolo ko. Pero sayang, hindi yan gagana sa akin. Nanginig si Rosita at hindi nakaimik. Wala akong pakialam kung sino ka. Dahil sinagad mo ko, hindi kita basta na lang pakakawalan. Lumingon si Almaro dahil nandidiri siya sa itsura ni Rosita. Sam, ipakuha mo siya. Gawin mo kung ano gusto mong gawin sa kanya. Huwag kang maging magaan. Dahil sa pagkamatay ng kapatid niya at sa mga sinabi ni Rosita, wala na anumang awa si Sam kay Rosita. Tanging pandidiri na lang. Kinaway niya ang kamay at 2 bodyguards ang pumasok sa ward. Hinawakan nila si Rosita dahilan para magsisigaw ang babae. Almaro, anong ginagawa mo? Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hindi pwede. Pero hindi siya pinansin ni Almaro, tinayaan ng 2 bodyguards na dalhin si Rosita. Matagal na napako si Isabela sa kinatatayuan niya bago siya lumingon kay Almaro. Nakatalikod ito sa kanya pero nararamdaman niya ang galit nito sa mga sinabi ni Rosita. Naisip niya na kung anong mangyayari kay Rosita pagkatapos bumagsak sa mga kamay ni Almaro. Puno ng dugo ng ibang taong mga kamay ni Rosita at higit pa sa kamatayan ang karapat-dapat sa kanya. Pero kaya bang punuan ng pagkamatay ni Rosita ang galit sa puso niya? Kung hindi dahil sa ginawa nilang aksidente ni Judah, ang tatay niya, si Chelsea at pati ang baby niya ay hindi dapat namatay sa aksidenteng yun. Ayaw niyang mamatay si Rosita, gusto niyang mabuhay ito na parang patay. Bella, tinawag siya ni Almaro, sinubukan siyang ibalik sa realidad. Umangat ang ulo ni Isabela at tumingin kay Almaro. Huminto siya sa harapan ni Isabela at hinaplos ang pisngi nito. Pwede mong gawin ko anong gusto mo. Natigilan si Isabela pagkatapos ngumiti siya. Hindi ka ba nag-aalala na mapatay ko siya? Tumawa si Almaro at sumagot. Alam kong hindi mo siya hahayaang mamatay na lang. Kinulong si Rosita sa isang kwartong kaunti lang ang liwanag. May ilang bodyguards na nagbabantay sa labas ng kwarto at wala itong laman kung hindi isang kama. Gawa rin sa kahoy ang pader nito. Kaya hindi niya mapapatay ang sarili kahit gustuhin niya man. Dumating sina Isabel at Maddie sa kwarto. Tumangong bodyguard sa labas ng kwarto sa kanya bago buksan ang pinto. Nakita nila si Rosita na nakaupo sa kama. Magulong itsura nito at basa ang mga mata. Nang marinig niya ang ingay sa pinto, inangat niya ang ulo para tignan si Isabel at saka suminghal. Nandito ka ba para tawanan ako? Pumasok si Isabela sa loob at walang emosyong nagsalita. Binigay ka sa akin ni Almaro. Natigilan si Rosita. Nagmadali siyang tumayo mula sa kama at nagtanong. Anong ibig mo sabihin? Kung anong narinig mo, yun na yun. Lumapit si Isabela sa gilid at pinagmasdan ang malinis at maliit na kwarto. Sinabi niya sa akin na pwede kong gawin ang kahit na anong gusto kong gawin sa'yo. Naniga si Rosita. Bigla niyang hinawakan ang ulo niya at tumawa. Nandito ka para maghiganti, tama Isabela? Nandito ka para patayin ako, tama? Anong makukuha mo sa pagpatay sa akin? Matalim niyang tinignan si Isabela at sinabing, kapag pinatayin mo ako, mabubuhay ba ulit ang mga taong yun? Gawin mo, hindi ako malulungkot kapag nakasama ko sila sa impyerno. Habang nakakuyom ang mga kamao, lumingon si Isabela sa kanya. Sino nagsabi sa'yo na may karapatan kang bumaba sa impyerno at makasama sila? Sa madaling salita, hindi mo ko kayang patayin, sabi ni Rosita sabay kibit balikat. Merong nababaliw ng ngiti sa mukha niya. Bago siya ulit nagpatuloy sa pagyayabang. Ang tanging magagawa mo lang ay makipaglaro.
Kahit nasagad sa buto ang galit mo sa akin, hindi mo ko kayang patayin. Ngumiti si Isabel at sinabing, bakit ko dudumihan ang kamay ko? Dahil lang galit ako sa'yo. Habang naglalakad siya palapit kay Rosita, sinabi niya, nakuha ni Jude ang karapat-dapat sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Para naman sa'yo, pinakitaan kita ng awa. Kung papatayin kita at awa ang pinakahuling bagay na gusto kong ibigay sa'yo. Kinuwelyuhan siya ni Rosita at sinigawan. Anong gusto mo? Sa tingin mo ba'y mapapatayin mo ko? Isang bodyguard na lumapit at hinila palayo si Rosita. Tinulak siya nito at natumba siya sa kama. Pinagpagan ni Isabel ang damit niya na nadumihan ni Rosita. Gusto mo bang maranasan ang torture na pinagdaanan ni Almaro sa nakalipas na 3 taon? Anong binabalak mo? Nagbagong ekspresyon ni Rosita. Pagkatapos nakita niyang lumapit si Maddie dalang isang briefcase. 2 bodyguard ang lumapit at hinawakan si Rosita habang nakahiga sa kama. Sinubukan niya magpumiglas pero wala siyang nagawa. Isabella, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Gusto ko makita si Almaro. Gusto ko makita si Lolo. Sigaw niya. Isang bodyguard ang sumampal kay Rosita sa mukha dahilan para tumabingi ang ulo nito. Hindi nagtagal may lumitaw na dugo sa pisngi niya. Wala siyang ekspresyon na tinitigan ni Isabel at sinabing, mas malala pa sa kamatayan ng sakit at paghihirap, lalo na kapag namatay ka sa lugar na walang ibang makakahanap. Umiling si Rosita pero napahikbi na lang. Ang mawalan na kalayaan, magdusa sa sakit at mamatay na mag-isa, yun ang pinakamagandang kahahantungan mo. 2 bodyguard ang mahigpit na nakahawa kay Rosita, tinakpan nilang bibig nito. Binuksan ni Maddie ang briefcase at saka nilabas ang syringe. Sumigaw at nagpumigla si Rosita, pero tanging ungol lang ang lumalabas sa bibig niya. Nagsimulang tumulong luha mula sa sulok ng kanyang mga mata habang tinuturok ni Maddie ang kalahati ng kulay asul na substance sa kanyang dugo. Binitawan siya ng mga bodyguards. Pinagmasdan siya ni Isabella, tumalikod at saka umalis. Hindi, huwag kang umalis. Gusto ko makita si Almaro. Gusto ko makita si Lolo. Nagmamadaling tumayo si Rosita mula sa kama pero bumigay ang mga tuhod niya. Sinubukan niyang palingunin sila pero wala ni isang lumingon. Dahan-dahang nagsasarang pinto hanggang sa hindi na marinig ang pag-iyak ni Rosita habang nakatayo sa koridor. Pinagmasdan ni Isabel ang mga lantang dahon na nilipad ng hangin mula sa sanga. Marahil ganito nang magiging buhay ni Rosita. Kulang ang buhay mo para sa lahat na nagawa mong kasamaan, Rosita. Hindi ka na magbabago pa. At nararapat lang sa'yo magdusa kabayaran sa lahat ng buhay na kinuha mo at kay Almaro nagdusa dahil sa virus na kagagawan mo. Pagkatapos ang bitin sa hangin ay umalis na si Isabella habang si Rosita ay walang humpay ang pagsigaw at puno ng galit ang mukha. Paglipas ng 2 araw, sinimulan ulit ng Parliament Building ng Stoslo ang presidential election. Ang mga sumuporta kay Charles noon ay nakasuporta na ngayon kay Walter. Habang tumatanggap si Walter ng mga interviews mula sa mga media at press, sinabi niya, hindi ko hahayaan na maranasan ulit ng mga mamamayan ng Stoslo parehong pandemya na nangyari noon. Kahit ng gobyerno at royal family, hindi nila dapat itago o ikalat ang maling balita tungkol sa pandemya. Hindi ko yun gagawin. Nakuha ni Walter ang suporta ng karamihan sa mga tao. At kahit mga netizens ay nagustuhan ng video na in-interview ni Walter, syempre karamihan sa mga netizens ay masayang magkakaroon ng pinakabatang presidente ang Stoslo. Habang kinukuhanan ng dugo ng doktor si Almaro para sa isang blood test, pinapakita sa telebisyon na nasa padarang balita tungkol sa pagkakaluklok kay Walter bilang presidente. Nakatayo si Isabella sa gilid. Pagkatapos umalis ng doktor, dala ang dugo ni Almaro. Naupo siya sa kama at mahinang nagtanong, umaayos na ba ang pakiramdam mo? Ngumiti si Almaro at hinawakan ang kamay ni Isabella. Hindi na ako inuubo. Nang magsasalita na si Isabella, isang taon dumating sa pinto. Ang bagong dating ay walang iba kung hindi si Edward. Nakasuot ito ng isang coffee-colored trench coat. Dahilan para mas maging gwapo at regal ito. Sana hindi ko kayo naistorbong dalawa, sabi ni Edward. Mabilis na tumayo si Isabella at nagtanong, Tito Edward, kamusta si Mr. Robles? Nilapitan ni Edward si Isabella, sumagot siya. Ayos lang si Jacob. Medyo napagod siya pero ayos na siya. Naging istrikto si Solomon nang kunin si Jacob mula kay Charles.
Sa kabilang banda, nag-aalala naman si Charles na palakihin ito ni Solomon. Kaya wala siyang ibang magawa kung hindi ang pakawalan si Jacob. Gatasan niya si Liam habang executioner naman niya si Judah. At humina na si Charles nang mawala ang dalawa. Sabi ni Almaro sabay hawak sa kanyang kumot. Kahit na nasa tabi niya pa rin sina Joshua at Guillermo, hindi bantang isa man sa kanila. Tumango si Edward, negosyante si Joshua at hindi malayo kung sasabihin na utusan siya ni Charles. Wala siyang anumang family background at hindi isang noble. Kaya madali lang siyang alisin. Si Guillermo naman, kung walang tulong ni Charles, hindi siya magiging isang high-ranking officer sa gobyerno. Pero lalabas din ang totoong kulay ng isang tao sa oras na magkaroon siya ng kapangyarihan. Ang sabi nila ay laging susunod sa hangin ang mga damong nasa pader. Ngayong hindi pabor kay Charles ang sitwasyon, hindi na kailangang sabihin na hindi susuportahan ni Guillermo si Charles kung gugustuhin itong panatilihin ng posisyon. Nabalitaan ko ng apo ng mga Ardientes ay binigyan ng malaking halaga si Charles para magawa niyang iminopolyo ang market ng vaccines. Sabi ni Edward habang nakatingin kay Almaro. Tumawa si Almaro. Huwag kayong mag-alala, hindi siya malulugi. Yumuko si Edward at ngumiti. Malaking pera ng utang sa kanya ngayon ni Charles. Ano kayang gagawin niya para punuan ang malaking butas na yon? Hindi maintindihan ni Isabel ang pinag-uusapan nila. Nang paalis na si Edward, hinatid siya ni Isabella sa pinto. Nang dumating sila sa hospital entrance, lumingin si Edward at nagtanong. Bella, kapag tapos ng lahat, babalik ka ba sa Morwich o sasama ka sa kanya sa Sklokovia? Natigilan si Isabella pagkatapos ng maikling sandali. Sinabi niya, sa tingin ko ay babalik ako sa Sklokova. Namimiss ko na rin ng dalawang bata, tumango si Edward. Mabuti din yan, bumalik si Isabella sa ward. Pero narinig niya ang usapan mula sa loob ng kwarto. Hindi niyo pa rin sinasabi kay Miss Taylor na sinadyang pekein ni Gonzalo ang pagkawala niya pero patay na talaga siya? Naningkit ang mga mata ni Almaro. Pagkatapos na maikling sandali nagsalita siya. Nag-aalala kung hindi niya matanggap. Pero malalaman niya din yun sa huli. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Almaro at nagulat nang makita si Isabella na nakatayo sa pinto. Tumalikod siya at tinawag ito. Bella? Tinitigan siya ni Isabella. Kalmadong kanyang mukha. Matagal mo nang alam? Lumabas ng ward ang bodyguard, iniwan silang dalawa sa loob. Lumapit si Almaro kay Isabella, hinawakan ng mga balikat nito at mahinang sinabi. Pasensya na Bella, kamakailan ko lang din nalaman. Mahigpit na tumikom ang mga labi ni Isabella at napayuko. Hinawakan ni Almaro mga braso niya at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos niyang halikan ng tuktok ng ulo ni Isabella, nagsalita siya. Bella, magtiwala ka sa akin. Ito lang ang bagay na hindi ko sinabi sa'yo. Ngayon ko lang din nalaman na planado ng lolo mong pagkawala niya para lituhin ng mga taong yun. Nanginginig ang katawan ni Isabella, sumandal siya sa dibdib ni Almaro at nanginginig ang boses na magtanong. Kung ganun, patay na talaga siya? Patay na si Lolo Gonzalo? Mahigpit na hinawakan ni Almaro ang kamay niya, pero hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Alam niyang baka hindi nito matanggap ang resulta. Tinulak siya ni Isabella. Malungkot ang kanyang mukha at basa ng luha ang kanyang mga mata. Nasaan ang lolo ko? Natigilan si Almaro pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan niya mga luha sa gilid ng mga mata ni Isabella gamit ang kanyang daliri bago sumagot. Gamit ang namamaos niyang boses. Hindi namin mahanap ang katawan niya. Malala ng injury niya noong nangyaring aksidente at hindi na rin nagtagal bago siya namatay. Maputlang mukha ni Isabella, yumuko siya at dinukot ang gintong singsing mula sa kanyang bulsa. Etong iniwan sa akin ng lolo ko. Ang sabi ng lalaking yun ay buhay pang lolo ko. Hinawakan niya ang braso ni Almaro. Almaro McBride, nagsinungaling ka sa akin, tama ba? Pwedeng buhay pang lolo ko, hindi pa siya patay. Iisa na lang kamag-anak ko kung kaya niya makagawa ng plano para lituhin kami. Pwedeng buhay pa siya. Muli siyang niyakap ng mahigpit ni Almaro. Bella, alam kong masama ang loob mo, pero malinaw na kung bakit binigay na sa iyo ng lolo mo. Ayan ang mga singsing na mga Delorha. Natulala si Isabella. At hindi niya mapigil ang mapakuyang mga kamay niyang nasa mainit na dibdib ni Almaro. Tama, bakit ipapasa sa akin ni lolong singsing na kumakatawan sa status ng patriarch o matriarch ng mga Delorha? Dahil gusto niyang manahin kong identity niya. Hindi alam ni Isabella kung bakit siya nalulungkot.
Kahit na wala siya masyadong kontak sa lolo niya sa nagdaang 3 taon, magkadugo pa rin sila. Lolo niya ito, kadugo niya rin ito bukod sa kanyang ama. Madilim ang langit sa labas ng bintana. At medyo madilim din ang mga ilaw sa loob ng bahay. Nakayakap si Almaro kay Isabela mula sa likuran. Nakapatong ang baba niya sa ulo nito habang hawak-hawak ang malambot nitong kamay. Saka siya nagsalita gamit ang namamaos na boses. Bella? Ha? Wala siglang sagot ni Isabela habang nakatitig lang sa labas ng bintana. Sasamahan kita dito. Tinaas ni Almarong itim na buhok ni Isabela at tinalikan ang likod ng tenga nito. Uuwi tayo kapag naayos na natin ang mga bagay-bagay dito. Sobra ka nang namimiss ng mga bata. Tumalikod si Isabela at tumarap sa kanya. Anong pagkataong babalikan ko kapag sumama ako sa'yo? Tumawa si Almaro. Siyempre, babalik ka bilang asawa ko. May hinang suminghal si Isabela. Alam ng lahat ng tao sa Sklokova na nakipag-divorce ka sa akin. Hindi ba't nakakahiya kung kasama mo kung ibabalik? Nasa harapan ni Isabela matangkad at malapad na katawan ni Almaro. Saka siya hinalikan nito. Sasabihin ko na ako ang nagmakaawa sa'yo na bumalik. Saka siyang umisi. Wala akong pakialam kung nakakahiyaman yun. Sa araw na lumabas si Almaro sa ospital, naghihintay mga reporters sa kanya sa entrance. Sa takot na madumog, si Isabela ng mga reporters mahigpit siyang hinawakan ni Almaro. Sabay silang naglakad at pinrotektahan niya ito gamit ang kanyang katawan. Ang tinanong lang ng mga reporters ay ang tungkol sa kondisyon niya at walang tinanong tungkol kay Isabela. Sa mga pictures at video recordings, mukhang sapat ang naging oras ni Almaro para makapagpahinga. Maganda ang kanyang kulay at mapula-pula. Pagkatapos nito, dinala niya si Isabela papunta sa kotse matapos mahinahong sagutin ng mga tanong ng mga reporters. Niluwagan ni Isabela ang kwelyo niya pagkapasok sa sasakyan at namula siya sa halatang manghihiki sa leeg niya. Nakita ni Almaro na nilabas ni Isabela ang liquid foundation at concealer sa bag nito para takpan ng mga hikis. Ngumisi siya. Anong dapat mong takpan? Tinignan siya ng masama ni Isabela at saka sinabing, hindi kaya magpigil ng brutal mong mga labi. Tahimik na ngumisi si Almaro. Sa East Island Villa, isang misteryosong lalaki nakaupo sa couch at umiinom ng tsaa. Napakaganda ng suot ng lalaki. Ang grayish-green casual suit. Nasuot nito hindi galing sa kadalasang luxury brand. Malinaw na custom-made ito. Sa itsuri mukhang kasing edad niya si Almaro. Hindi siya kilala ni Isabela, pero hindi siya estranghero kay Almaro. Nilapag ng lalaki ang tikap at inangat ang ulo. May hinahon ng kanyang tingin. Pero matalim ito kapag tinititigan niya ang isang tao. Isang malawak ng ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Congratulations sa pagka-discharge mo. Bakit ka nandito? Tinignan ni Almaro si Sam. Sinanyasa niya itong dalhin muna sa taas Isabela. Naintindihan din ni Isabela ang sanyas at sumunod kay Sam paakyat. Sinulyapan ng lalaki si Isabela at nginitian si Almaro. Siya yung babae na sinalo mo yung balang para sa kanya, tama ba? Naglakad si Almaro papunta sa couch. Naupot pinagkur sa mga hita. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Bakit mo ako binisita? Nagsali ng tsa ang lalaki sa tasa. Gusto kang makita ni Lola. Sandaling natahimik si Almaro. Nasa Stoslo siya? Oo, uminom ng tsa ang lalaki. Pero hindi lang convenient sa kanya na puntahan ka. Habang nakatayo sa taas, bahagyang nagulat si Isabela nang marinig ang usapan nila. Nasa Stoslong lola ni Almaro? Kaya niya na mahulaan ang identity ng lalaki. Siguradong si Connor to, ang kasalukuyang patriarch ng mga Argente. Pwede mo siyang isama. Gusto ring makita ni Lola ang granddaughter-in-law niya. Nilapit ni Connor ang teacup sa kanyang mga labi at ngumiti. Hindi nagtagal ang usapan nila. Tumayo na si Connor at tumalis sa villa. Nakaupo si Isabela sa Chase Lounge sa kwarto at nagbabasa ng libro. Inangat lang niyang kanyang tingin nang pumasok sa pinto si Almaro. Tapos na kayong mag-uusap? Nagawang sumagot ni Almaro. Lumapit kay Isabela, naupot nilapit ang katawan. Anong binabasa mo? Tinitingnan ko lang ang content. Sinara ni Isabela ang libro at nilapag ito. Bakit wala ka nabanggit sa akin tungkol sa lola mo? Hindi niya napigilan magtanong. Pinatong ni Almarong baba niya sa balikat ni Isabela at walang siglang yumakap sa bewang nito. Hindi ko siya nabanggit kasi hindi sila legal na mag-asawa ng lolo ko. Nagulat si Isabela. Hindi sila legal na mag-asawa? Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng mga anak pero hindi sila kasal? Ang totoo, utang ng lolo kong buhay niya sa kanya.
Tumayo si Almaro at naglakad papunta sa French window. Lumingon si Isabela. Saka mahinahong nagpaliwanag si Almaro. Ang gusto lang ng lolo ko noon ay i-take over ang night banquet na iniwan ng great-grandfather ko noon. Napakadelikado na naging buhay niya simula nang binata pa lang siya. Kaya naman alam niya magiging kahinaan niyang asawa at mga anak niya kung magpapakasal siya at magsisimula ng pamilya. Nawala na rin ang pagkagulat ni Isabela na maintindihan ng kwento. Ibig sabihin, yun ang dahilan kung bakit niya iniwan ang tatay mo sa mga Hieronimo para palakihin? Tumango si Almaro. Ang sabi sa akin ng tatay ko, hindi parehong nararamdaman ng lolo't lola ko noon. One-sided lang ang nararamdaman noon ng lola ko. At sumama siya sa lolo ko kahit na wala siyang title o status sa mga McBride. Kinuha pa ng lolo kong tatay ko pagkatapos ng ipanganak ang tatay ko. Kahit na ganun, bumibisita pa rin taon-taon ng lola niya kay Nicolo hanggang sa tumanda na si Nicolo. Nag-asawa at naging anak si Almaro. Nagpapadala rin ng mga regalong lola niya noong bata pa si Almaro. Noong unang birthday niya ay binisita pa siya nito mula Yaramur. Pero lagi nitong pinipiling pumunta kapag wala sa bansa si Teofilo. Yun ang dahilan kung bakit hindi na ulit nagkita ang dalawa. Bumaba ang tingin ni Isabela at walang sinabi. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinabi ni Connor na inconvenient sa lola nila na bisitahin si Almaro. Iniiwasan itong lolo ni Almaro. Hindi siya nanghingi ng title pagkatapos bigyan ng anak si Teofilo. Gaano kalalim ang pagmamahal niya noon. Pero pinili niyang hindi na ulit siya magkita. Siguradong sobra siyang nadismaya para magdesisyon na hindi na ulit makita si Teofilo. Gusto mo bang sumama sa akin para makita ang lola ko? Tanong sa kanya ni Almaro. Bumalik sa sarili si Isabela at tumawa. Plano mo ba akong isama? Ngumiti si Almaro. Mabuting makita niyang granddaughter-in-law niya. Kinabukasan, marahil sa maulap at maulang araw, malamig ang panahon. Sumasabay ang ulan sa direksyon ng hangin, basa ang lupa at makikitang refleksyon ng lamig sa mga tubig. Nang dumating ang kotse sa labas ng isang malaking hotel sa Wall Street, nakasuot ng mahaba't itim na trench coat si Almaro na nakapatong sa kanyang suit. Pagkalabas ng kotse, kinuha niyang itim na payong mula kay Sam at ginamit yon para payungan si Isabela mula sa ulan. Nakasuot ng leather jacket na may lace turtleneck si Isabela, isang silk scarf ang nakabalot sa kanyang neckline, at isang pares ng short high-heeled boots ang nasa ilalim ng kanyang pleated skirt. Mahinhin at elegante siyang tingnan, casual naman ang kanyang dating. Sumakay sila sa elevator papunta sa steakhouse na nasa 12th floor. Mukhang naka-reserve ang buong restaurant. May mga bodyguards na nakabantay sa labas at iilan lang ang waitresses na naiiwan para mag-serve sa kanila. Naghihintay si Connor sa koridor. Tinignan niyang kanyang relo na dumating ang dalawa. Maaga ka. Walang emosyon nagtanong si Almaro. Nasaan si Lola? Nasa loob siya. Sabi ni Connor, tumalikod at nagpatiuna. Hinawakan ni Almaro ang kamay ni Isabela habang naglalakad sila papunta sa dining room. Hindi nagtagal nakita nila isang matandang babae na kulay puting buhok at nakatalikod sa kanila. Nilalaro nitong isang green rose sa isang vase. Lumapit si Connor sa tabi ni Madam Argente at yumuko. Lola. Dinala ni Almaro si Isabela sa harap ng mahabang white table. Papunta sa tapat ni Madam Argente. Pinasok naman ni Madam Argente yung bulaklak sa vase. Tinabit at dahan-dahan tumingala. Ilang taon na simula nung huli kitang nakita. Kamusta ka na tatay mo? Doon lang nakita ng maayos ni Isabela ang mukha ni Madam Argente. Nasa mga 70 taong gulang na siya at kasing puti ng snow ang buhok niya. Pero base sa facial features nito, nakikita niyang kagandahan nito noong kabataan. Kahit na hindi na katulad noon ang itsura niya, mahinhin at seryoso pa rin ang dating niya. Kasing linaw ng malinis na ilog ang aura na nagmumula sa kanyang mga mata. Ngumiti si Almaro. Ayos lang kami. Lagi kayong pwedeng bumalik para makita siya kung gusto niyo. Dumapo ang tingin ni Madam Argente kay Isabela. Siya bang asawa mo? Walang pag-aalinlangan tumango si Almaro. Magalang na tumango si Isabela at ngumiti. Nice to meet you, Lola. Maupo ka. Marahang sabi ni Madam Argente habang nagsasali ng tsaa. Tayo lang ang nandito. Wala tayong ibang kasama ngayong araw. Kaya hindi mo kailangang mahiya. Naupo si Connor sa kaliwa ni Madam Argente at tinawag ang waiter para ihain ang pagkain. Sinimulan kaagad ng waiter ang paglalagay ng pagkain sa mesa. Lola, bakit kayo nasa Stoslo? Tumingin sa kanya si Almaro. Hawak-hawak ni Madam Argente ang kanyang teacup. Narinig ko si Connor na pinag-uusapan ng
Naging sitwasyon mo sa Stoslo. Infected ka raw ng virus. Pero sa kulay mo ngayon, sa tingin ko'y malaki naging recovery mo. Lola, sinabi ko sa inyo huwag mag-alala, hindi ba? Paano siyang hindi magiging okay kung nandyan si Solomon? Ngumisi si Connor. May bakas na pangungutya sa kanyang mga mata. Marahang hiniwa ni Almarong steak sa kanyang plato. Maraming perang panggastos si Mr. Regente. Sa sobrang dami mong pera, napakatindi ng ginamit mong paraan para lumpuhin ang isang tao. Siguradong iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na nasa charity ng karir mo. Tinutukoy niyang perang winaldas ni Connor kay Charles. Matagal na dapat alam ni Connor na walang kaugnayan ng mga vaccines na yan kay Solomon ng Morwich. At walang silbing vaccines na yun sa kanya. Kaya naman kahit na may pera si Charles para imonopolyo ang mga source ng vaccines, mawawalan pa rin siya ng pera. Nangutang ng pera si Charles kay Connor at siguradong pinag-usapan nila kung ano makukuha ni Connor. Magbabayad pa din si Charles kung malulugi sila kung magkakaproblema. Mas lumawak ang ngiti ni Connor. Kung hindi sinabi sa akin ni Lola na tulungan ka ngayon, hindi ako mag-aabala. Kung ang ginawa may pagtulong sa akin, pwede ko pa rin pasalamatan ng lola ko. Sumimsim ng red wine si Almaro. Pinagmasdan ni Isabela si Connor at saka si Almaro. Kahit alam na niyang relasyon nila, bahagya pa rin siyang nagulat. Oo nga pala, hindi mo ba ipapakilala kay Lola ang granddaughter-in-law niya? Pinaikot ni Connor ang kanyang glass wine. Nabalitaan kung dati siyang jewelry designer sa Luxelia Inc. at graduate siya mula sa isang kilalang college. Ipakilala mo siya para makilala ni Lola kung sinong babaeng bumihag ng puso mo. Sandaling natulala si Isabela bago tumingin kay Connor. Para bang hinihintay nito magsimula ang laro. Hinawakan ni Almarong kaming ni Isabela na nakapatong sa mesa. Hindi mahalaga kung sino si Bella. Ang mahalaga lang ay karapat dapat ako sa kanya. Abangan ang huling kabanata ng ating kwento.